Umabot na po sa 8 ang naitalang election-related incidents sa ilang lugar sa bansa. Sa Batangas, isang re-electionist barangay chairman ang patay sa pamamaril. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakaupo lang sa parking lot sa tapat ng barangay hall ng barilin daw ng angkas na motorsiklo ang isang barangay chairman sa Taal, Batangas. Tatakbo pa naman muli sa parehong posisyon si Erasmo Hernandez. Tayo rin ay naghahanap pa rin ng ibang impormasyon. Mali mo, baka meron naman ito sa hindi sa pagtakbo or may personal siyang problema na yun po yung ating ginagawa sa ngayon. Pero sa ngayon, hindi pa yan kasama sa mga tinuturing na election-related incidents na sa ngayon ay nasa 8 na at naitala sa Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Pero kung mismong paghahain ng kandidatura lang, may ipinagmalaki ang COMELEC. Ito na po ang pinakamatahimik, pinakamaayos at pinaka-organized na filing ng ating certificates of candidacy. Puwera na lang daw sa Malabang, Lanao del Sur kung saan may namaril para umano takutin ang mga gustong maghain ng kandidatura. Tukoy na raw at kakasuhan ng paglabag sa gun ban, illegal discharge of firearms at alarm and scandal ang mga sangkot. Yung mismong politiko o mga politikong na-involve sa pagpigil sa pagpa-file ng candidacy ay papailan din namin ng kaso. Yung malabang na yan ilalagay natin sa COMELEC control. Nagpadala na po tayo ng additional personnel po doon, mga around 150 na PNP personnel. Irerekomenda rin daw na isailalim sa COMELEC control ang Libon Albay kung saan nabaril din ang isang re-electionist. 5 taon din ang hinintay kaya para sa barangay SK elections ngayong taon, mahigit 1,400,000 ang naghain ng kandidatura. Halos 20% na mas marami kesa noong 2018. Pero posible pang may madiskwalipika dyan o makansela ang kandidatura o ideklarang nuisance candidate. Sa September 19 pa, ilalabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Nakipagkasundo na rin ang COMELEC sa Bucor kaugnay ng pagboto ng mga bilanggo sa Bilibid na hindi naman inalisan ng karapatang bumoto. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.